The Self-Made Billionaire Revenge Plan, Part 12. So you heard him. May sakit ang asawa niya at alam kong naintindihan mo yon. Well, just to point it out, walang maglilinis dito. So I guess kaya mo naman linisin ang buong kwadra. Seryoso at walang kangiti-ngiting pahayag ni Froilan na ikinanlaki ng kanyang mga mata. Never in her life na naglinis ng kwadra. Hindi lang naman si Mang Ben ang nakatoka dito Sa katunayan ay maraming kataong nangangasiwa sa pag-aalaga ng mga kabayo at naglinis ng kwadra araw-araw. Kung ang inahanap mo ay mga kasamahan ni Mang Ben, huwag mo nang pangarapin. May pinagawa ko sa kanila kaya ikaw lamang ang maglilinis dito. Wika ni Froilan na tila nahulaan ang laman ng isip niya. Gusto na rin na magrebelde at questionin ito pero isinintabi na lamang niya ang anumang nais sa kagustuhang malapit sa binata. Nanlumong pinagmasdan ni Rina ang kabuuan ng kwadra. Sa dami at laki ng silid, pahingahan ng mga kabayo ay hindi siya makakuha ng tamang sagot kung saan magsisimula. Kung paliliguan ba ang mga kabayo o lilinisin ang sahig. Napangiwi si Rina nang biglang dumumi ang dalawang kabayo. Sa dinami-rami ba naman ng maaaring ipagawa sa kanya ng gwapo pero antipatikong lalaki ay ang paglilinis pa ng silid ng mga kabayo. Kaya niyang gawin lahat ng trabaho para na lamang sa paglilinis ng kwadra. Nasubukan na rin niya ang magpaligo ng kabayo kaya alam na rin niya kung paano pero ang linisin ng buong kwadra. Hindi siya maarte tulad ng ibang anak ng mga mayayaman. But that was before. Ngayon ay mahirap pa siya sa naghihikaos sa kalahi ni Jerry. Maswerte lang siya dahil walang Tom na gustong kumain sa kanya. Oh well, how about Froilan? Hindi ba waring gusto na rin siya nitong tirisin? Wala sa loob na napangiti ang dalaga nang maalala ang binata. At kung bakit siya pinamulahan ng pisngi ay hindi niya maunawaan. Basta nakakatiyak siya na wala siyang anumang sama ng loob sa lalaki sa kabila ng pagtrato nito sa kanya, bagkus ay lihim siyang natutuwa sa tuwing nakikita niya ito. Muling iginala na Rina ang paningin sa loob ng kwadra. Nakita niya ang mga gamit sa dulo. Naglakad siya patungo roon at kinuha ang rake. It's better to start her task than to thank the man that almost occupied her thoughts since the first day he arrived in the mansion. Nakailang kalkal pa lamang siya ng mga tirang dayami ay pakiramdam niya mauubusan na siya ng hangin sa dibdib. Hindi dahil sa pagod, but it cause of the bad and fetid smell. Pakiwari niya ibabaliktad ang sikmura niya at magsusuka siya sa sobrang panghiniyon. Lihim siyang napahanga sa sikap at tiyaga ni Mang Ben at ng mga kasamahan nito araw-araw sa paglilinis ng kwadra. Gusto na rin na magalit at mamuhi kay Froilan kung bakit siya nito pinapahirapan. Subalit hindi niya magawa. Mas nangibabaw ang puso niya, ang paghanga sa binata na hindi niya dapat maramdaman. Nangingiti si Froilan habang pinagmamasdan ang ginagawa ng dalaga. You find her so cute sa ginagawa nito. Kampante siyang naupo at sumandal sa ilalim ng puno habang matamang pinagmamasdan ang babae mula sa hawak na binocular. Doesn't know the reason kung bakit siya nagkakaganito. Alam niyang mali ang damdaming nananalasa sa dibdib niya. Ngunit hindi niya maikakaila sa sarili na maganda ang dalaga at may kaakit-akit na hubog ng katawan. Cut off the shit furious he had against her father. Isa siya sa mga kalahi ni Adan na nahuhumaling sa angking kagandahan ng dalaga. Napasinghal si Froilan sa sarili. Ano ba ang nangyayari sa kanya? The more he trying to ignore and hate her, ay lalo naman itong nagsusumiksik sa kanyang diwa at lalo siyang naaakit dito. Ipinilig niya ang ulo. Hindi siya maaaring ma-inlove sa anak ng taong kinamumuhian niya. But his action against what he felt for Rina.
Bago pa makahanap ng sagot ang binata sa mga katanungan niyang iyon, ay mabilis siyang napatayo at napatakbong tinungo ang babaeng kanina pa niyang pinagmamasdan. Ipinikit ni Rina ang mga mata nang biglang umalog at bumigay ang kabuoang kinapapatungan niya. Subalit bago pa man tuluyang sumayad sa lupa ang katawan niya, maagat siyang nasalo ng binata. Naramdaman na lamang niya na tila siya nakalutang sa ere. Marahan niyang iminulat ang mga mata at guwapong mukha ni Froilan ang sumalubong sa kanyang paningin. Bigla ang pagdagsa ng mga insekto sa kanyang dibdib. The world suddenly stopped at kapwa sila tila itinulo sa pagkakatitig sa isa't isa. Ramdam niya ang init sa mga palad ng lalaki sa kanyang likod. Their lips were almost touching. Pakiramdam niya'y tumigil na rin ang pagtibok ng puso niya sa klase ng mga titigs nito sa kanya. Ipinikit ni Rina ang kanyang mga mata sa pag-aakalang hahagkan siya ng binata. Be careful, dahil hindi kasi superwoman. Buo ang pagkakasabing saramo ni Froilan, ang mga matay na natiling nakatitig sa nakapikit na dalaga. Gusto ni Froilan pagalitan ng babae dahil sa pagka-clumsy nito. Ngunit naunahan siya ng puso niya. He wanted to kiss her and taste her lips for once. Pero pinangungunahan siya ng kanyang galit. Nagmistulang mansanas ang magkabilang pisngi ni Rina. Sanhi ng pagkapahiya. Marahas rin siyang binitawan ng lalaki at basta nalang tinalikuran. Ilang segundo rin nakatayo sa Rina habang nakatanaw sa papalayong sasakyan ni Froilan. Shame of her, cause she expecting him to kiss her. She blushed off the thoughts. Napahawak sa sariling pisngi na tila ba teenager na kinikilig. Hindi ba alam ng lalaking yun na hindi ka sanay sa gawain yan? Sabi ni Nathan. Kinuha ng lalaki ang may kalakihang balde mula sa dalaga. I wonder why kung bakit sunod-sunuran ka sa lalaking yun. Galit na sita sa kanya ni Nathan. Kamusta ka na? Sa halip ay nakangiting tugon niya rito. Matalim siyang tinitigan ni Nathan. Ikaw, bakit nakikisama ka sa aroganteng lalaking yun, Rina? May natapos ka, edukada at matalino. Maraming oportunidad naghihintay sa'yo sa labas. I can give you a job sa kumpanya. Pahayag ni Nathan. Kung tinapat lamang siya ng Don, marahil ay siya ang nakabili ng mga ari-arian nito. Hindi man lahat, at least may isasalba pa rin niya ang hasyenda. Umalis si Nathan ng bansa para magmasteral sa Amerika. Huli na nang malaman niyang naibenta na halos ng Don ang buong hasyenda. In spite of the fact that Don Ernesto didn't even bother himself to tell him about it. Ang naisalba lamang niya ay 35% ng kumpanya. He tried his best para mabili ang share sa ibang board para maibalik iyon kay Rina, but still the 60% ay hawak pa rin ni Froilan. He has his own millions in his accounts, more than enough to get what he want. Ang problema lamang ay ayaw ibenta ni Froilan ng hasyenda, kahit dinoble na niya ang presyo. I know you're doing this for your father, pero hindi sa ganitong paraan. Nathan, please. Walang ginagawang masama si Froilan. Ginagawa ko lang ito bilang pagtanaw na utang na loob sa kanyang kabutihan sa amin ni Papa. For God's sake, Rina. At kailan ka pa nagkaroon ng utang na loob sa lalaking yun? Nathan, alam mo naman na siya ang gumagastos sa mga bayarin ni Papa sa ospital. At kahit magbanat pa ako ng buto, ay hindi ako makakalikom ng malaking halaga para sa pagpapagamot ni Papa. At hindi ko rin kayang iwan ang asyenda. Sabi ni Rina at binawi ang balde at ipinagpatuloy ang ginagawa. Not anymore, for God's sake, Rina. Sinabi sa akin ni Nanay Dolores ang lahat. Ipinalipat ko sa pangalan ko ang mga gastusin ni Tito. Kung yan ang kinakabahala mo. At gagawin ko ang lahat mabawi lamang ang asyenda mula kay Froilan. Kung yan ang pinapangamba mo. Dahil
Hindi ako makakapayag na alipustahin ka ng lalaking yun. Mahabang pahayag ng binata. Halos lumitaw na ang litid sa liig. Sa galit, natigilan ng dalaga sa pagpapakintab ng balahibo ng kabayo sa tinurang iyon ng kababata. Akin na nga yan. Nakasimangot na inagaw ni Nathan ng balde mula sa kanya at ito ang nagpaligo sa kabayo. Naiintindihan niyang kababata kung bakit hindi nito maiwan ang asyenda. Batid din niyang matigas ang ulo nito at hindi siya nito pakikinggan. Kuyom ang mga kabaong pinaharurot ni Froilan ng sasakyan. Whether he admit or not, natakot siya'y kanina'y nag-aalala sa dalaga. Paano na lang kung wala siya doon? Baka mabalian pa ito ng buto ng dahil sa kanya. He can sense na wala itong alam sa paglilinis ng kulungan ng mga kabayo. Paano kung umakyat uli ito at mahulog? Bigla ang pagbundol ng takot sa dibdib niya sa ideyang iyon. Hindi niya gugustuhin masaktan ang dalaga. Ano naman ngayon kung mahulog ito? Pakialam ba niya? Hindi ba iyon din ang gusto niya? Ang makapaghiganti? Hindi siya dapat makaramdam ng awa para sa dalaga. Hindi dapat. Sumakatuwid ay dapat ay magsaya siya dahil makakaganti siya sa paraang alam niya. Subalit taliwas naman ang puso niya sa dinidikta ng isip niya. Pinaliko ni Froilan ang sasakyan pabalik sa kwadra. Pinagtutulungan nilang paliguan ni Nathan si Petra, ang puting kabayo niya, nang matanaw niyang papalapit na si Froilan. Naningkit ang mga mata nito at nagtagis ang mga bagang. Dinig ni Froilan ang bawat paghalagkak ni Rina habang pinapatigil ang talampasang lalaki sa ginagawang pagpisik ng tubig dito. Gayon na lamang ang galit na yumakap sa buong pagkatao ni Froilan nang makita ang tampalasang lalaki kasama si Rina. Mas lalong ikinapuyos ng puot ni Froilan ang eksenang nakikita. Napawi ang ngiti sa labi ni Nathan nang matanaw ang papalapit na binata. Si Rina ay hindi malaman ang gagawin. Ang akala niya ay umalis ito. At ayon, bumalik ito. May nakalimutan ba ito? Sumalubong sa kanya ang tila magbubuga ng apoy na mga titik ni Froilan. Binundol ng lumaragas ang kabaang dibdib ni Rina. Binalaan na siya nito na huwag makipagkita sa kababata pero heto siya at nahuli sa akto kasama si Nathan. Froilan, tinutulungan lang ako ni Nathan. Nangangambang wika ni Rina na kusang iniharang ang katawan sa pagitan ng dalawang lalaki. Natatakot siya na baka maulit muli ang sagupaan sa pagitan ng dalawa. Ngunit pakiwari niya masasakal siya at tila mahuhugutin ng hininga sa klase ng mga titig ni Froilan sa kanya. Ano itong nakikita niyang galit sa mga mata ng lalaki? Kaya bilis ng pintig ng puso ni Rina. May kung anong bahagi sa isip niya ang nagsasabing nagsiselos ito. Pero mabilis din niyang itinaboy at inigdora ang ideyang iyon. Pinaglipat-lipat ang mga mata sa dalawang binata. Sa kabila ng tensyon na mamayani sa dibdib niya, ay may napansin siya sa dalawang lalaki. Sa halip na sumagot si Froilan ay hinila nito ang braso niya palapit dito na tila pag-aari siya nito at walang sino man ang may karapatan sa kanya. Didn't I tell you not to step in my territory? He tightly closed his hand and clenched his teeth while looking at him. Nakipagtagisan at nakipagbuno ng tingin si Nathan sa binata. Wala sa bokabularyo nito ang masindak sa aroganteng lalaki at hindi rin makakapayag na alipustahin lamang nito ang dalaga. As far as I know, you don't own the whole properties of Don Ernesto, kaya may karapatan pa rin ako dito. Kampanting tugon ni Nathan. Sinalubong ang tingin ng mga mata ni Froilan. Nalaman nito na hindi lahat ng ari-arian ng Don ay nabili ng lalaki. Ang lupaing kinatitirikan ng mga tauhan sa asyenda, maging ang mga sakahan ng mga trabahador ay hindi ginalaw ng butihing Don. Ngit-ngit ang kalooban na hinigpitan ni Froilan ang pagkakahawak sa braso ng dalaga.
waring nagpapahiwatig ito. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.